So, ayan, ano sabi dito? Axis Party List Representative Erwin Tulfo has questioned tech company move to replace West Philippine Sea and South China Sea. Yan po yung mga makabayan, mga bossing. Hindi yung kagaya na itatakwil po pati yung West Philippine Sea. There is no such as West Philippine Sea. Duduktungan pa ng guni-guni lang ng mga Pilipino ang West Philippine Sea. Aray ko po. Kaya ho yung kandidatura, mga kababayan, ayun, ang layo po. No? Yung kanilang kandidatura ay ayun, hindi mo makita, na makapasok sa 12 ho, no? Anyway, iwanan na ho natin 'yan. Dakuin ho natin. Naku, eto prime water. May sinasabi ho dito mga kababayan, no? Patungkol po sa mga Duterte, no? Patungkol po sa prime water. Patungkol po sa dating Pangulong Duterte na ngayon po ay nasa loob ng oblo ng The Hague. Duterte ignores prime water's wart, endorses Villar to take over Water Maynilad Manila water contract. December 4, 2019. Ito pong balita na ito, mga kababayan, ha? Oh, basahin ho natin. Saan ba yan? Ito. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung number 2. Sabi ho dito, mga kababayan, mga boss chipamo, sir, we start from the beginning. Nandiyan naman si Villar. Ano po? Nandiyan naman si karaming mayayaman ninyo na go and start to develop business, sabi ni Duterte. We start from the beginning. Nandiyan naman si Villar. Nandiyan naman si karaming mayayaman ninyo na go and start develop business, no? Hislam Manila Water of Salim Consulji, Manila Water of the Ayalas for screwing Filipinos with onerous provision in the 25th year deal with Metropolitan. Kayong nasa negosyo, okay man lang, Villar Pimentel, okay sa akin yan. Naku po. Kaya lang ito, ang dulot ng prime water para po doon sa mga kababayan natin. Chocolate na tubig daw ho. No? At kailangan yung mga lola, lolo na kahit na 70 years old na kailangan bumangon ng alas 3 ng madaling araw ho. Para ano? Para mag-igib o para buksan yung kanilang tubig at mag-imbak ng tubig para sa maghapon na pamumuhay. Tubig ho yan no? Kailangan ho natin yan. Inumin o tubig. Di ba? Pagpaligo, pagluto, tubig. Di ba? Kayong nasa negosyo, okay man lang. Villar Pimentel, okay sa akin yan. Pinaghirapan ninyo, pero itong tubig na ito, sila ang mag-distribute. Aba, talagang may endorso pa. Ano? Sila ang mag-distribute. Pinipigilan pa nga. Sama pala ang dating Pangulong Duterte dito sa pag-endorso. Kasi, di ba, dikit siya doon sa mga bilyar. Sabi ni Gemma Garais, sa ngayon po ako ay naglalaba sa washing machine na automatic. Halos ang tulo ay talo pa ang ihi ng bata. Naku, prime water pala sila, Ma'am Gemma. Nakakagigil magmula ng mag-prime water ang supply namin dito sa Dasmariñas, Cavite. Naku, baka kapag kalabas nyo ho o pagkatapos niya may sabon-sabon pa, ano? Tuloy, Villar started his housing at the suite of his bro. Tumanda si Villar dyan sa trabaho na yan, including Mrs. Villar, the senator. Hirap yang kanila. No, kasama sa nag-endorso, no, ng prime water na ngayon po ay kinakaharap ng ating mga kababayan na hirap po. Pambansang nanay sa Pangasinan, gabi lang may tulo, no? Pero malakas pa ihi ng sanggol kaysa sa tulo ng gripo. Mahirap po talaga mga ganyan. Sabi ni Carmen Lee, mga bilyar ayaw nilang umasenso, mga mahihirap. Gusto nila, sila lang ang masaya. Dapat fokusan ho yan. Kaya ngayon, apektado ho yung kandidatura ni Camille Villar, mga kababayan. Dahil ho sa mga isyung ganyan. Biruin mo ba naman? Sa DSWD. Di ba? Sa DPWH. Tama ba ako? Mark Villar?
Hanggang ngayon ho mga kababayan, wala pa din pong, komento si Mark Villar patungkol po doon sa tulay na bumagsak mga bossing. 'No, dati yabang-yabang nila, lagi nilang isinisigaw na, "Tatak Duterte 'to, tatak Duterte 'to." Oh, nung bumagsak na hindi na tatak na yung Duterte, tatak na ho ni Marcos, isinisi na kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Oh, tuloy ko pa ho, oh, sabi pa dito, "Even the Commission on Audit has red flag." Naku, napagsabihan na pala, nasabihan, "Oh, hindi okey yang prime water," 'no? Even the Commission on Audit o COA has red flag Prime Waters Water District. Water District suffer net losses, no? Right after entering into joint venture with Prime Water May Kawayan COA, cited an increase in leakage or non-revenue water by more than half, 49% from the ceiling of 30%. Hindi nila naaasikaso. Sabi nga nung mga ano, nung leader po ng Bulacan, mga kababayan, meron daw po silang hotline. Pero yung hotline na yon, 'pag tinawagan mo, ring lang daw ng ring. Meron mga comment section, meron silang Facebook, wala din daw nag-aasikaso. Prime water performance bond posted are lower than required by the National Economic and Development o NEDA. In May Kawayan, prime water bonds was only 15.4 million versus the required 266 million. Non-payment of franchise tax pa, hindi nagbabayad ng tax yung mga prangkisa. Failure to put in new capital after taking over water district. The water district takes on the loan for expansion which led to higher debt, expenses, and higher loss. Nako, hindi nag-a-update. Kaya madaming problema, mga kababayan. Dito sa Pangasinan, sabi ni Hayahay ang buhay. Naku, hindi na hayahay ang buhay nito. Hirap sa tubig no? Gabi lang dumarating ang tubig. Sabi ni Trupa, Governor Daniel Fernando gusto nang paalisin ang prime water. Napanood ho natin yon at ibinlag ho natin. Yun mga kababayan. Mahirap ho ito. Ano? Kaya ho yung kahit na 1 billion na yung nagastos nung Amy Marcos at ni Villar, ni Camille Villar, hirap kong makapasok sa top 12. Dahil nga siguro dito sa mga issue na ito, mga kababayan, na hindi nila dinidinig yung mga problema na nangyayari doon sa mga pinapalakad nilang mga kumpanya. Kawawa dito sa mga to. Alisin na ho natin mga kababayan. Sana magawan ng paraan yan dahil unang-una po na pangangailangan ng mamamayang Pilipino, hindi lang Pilipino, ng bawat individual ay tubig po. Gutom dahil galit. Matulpo mo na yan, sabi ni Ganing. Ngayon mga kababayan, dumako muna tayo kay Inday Sara Duterte, no? Versus Benny Abante.